Five ghosts caught on tape. Pancake. May pinost na video si Angela noong September 27 this year. Ito ay video ng pamangkin niya habang kumakain siya ng paborito niyang pancake. 2 taon na ang nakalipas. As you can see, nag-e-enjoy ang bata sa pagkain. Ang hindi alam ni Angela, makakapture niya ang isa sa pinaka-intriguing paranormal footage ng araw na yon. Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? What she captured isn't just a memory, but evidence of the paranormal. Tignang mabuti ang likod ng bata. Sa bumbilya, a strange shadow-like entity glides from left to right. At first, parang normal na shadow lang siya, but there's something really weird about it. Tingnan ang mangyayari sa light bulb sa pagdaan ng anino. Pati ang ilaw nito ay nawala at natakpan ng dumaang anino. Hindi lang yun. Dahil kahit na nakita mong namatay ang ilaw sa bumbilya ng maharangan ito ng anino, makikita mo pa din na may liwanag na nakapalibot dito. Just like how a light would normally bend around a solid object. Ibig sabihin kahit na mukha itong may transparent state, ang anino ay may solid body. May nakita na ba kayong ganitong klase ng entity dati? Ikaw na ang humusga. Bus driver. Matapos ang mahabang araw ng pagmamaneho ng isang pampublikong bus, igagarahe na sana ni Junio ang sasakyan. Lagpas 3:00 na ng madaling araw yon, tahimik na ang gabi at wala na din siyang pasahero. Mag-isa na lang siya sa bus ngunit nang malingon siya sa side mirror niya, may napansin siyang kakaiba. Halos tumayo ang lahat ng buhok niya sa katawan dahil sa takot na nararamdaman niya. De repente estamos por cá, tá bom? Na puxada do gancho de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra vocês. Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? Ninguém. Olha a hora. Tingnan mabuti ang side mirror. Makikita mo ang lalaki na ilalabas ang ulo niya sa bintana ng bus at saka babalik sa loob. Paulit-ulit itong ginawa ng imahe na pasilip-silip sa daan na parang naliligaw. Ngunit nang ipakita ni Junio ang loob ng bus kung saan may sumisilip sa bintana, wala namang tao doon. Makikita mo ding walang laman ang bus. Hindi niya maipaliwanag kung sino o ano ang lalaking nasa gilid ng bus. Napatanong na lang siya kung ano nga ba ang nakikita niya. Ito ba ay kaluluwa ng lalaki na nakikisakay lang o sadyang haunted ang bus na minamaneho niya? Diplomat Hotel. Matatandaan na sa isa sa mga ginawa nating video noon ay ang Exploration Anywhere TV sa Diplomat Hotel kung saan may nakita siyang imahe ng madre na naglalakad sa loob ng gusali. Nitong October 19, nagpunta naman ang grupo ni Richard sa Diplomat Hotel para mag-video at mag-picture-picture. Kasama niya ang kanyang girlfriend, driver at mommy ng girlfriend niya nung gabi na. Sarado na nga ang hotel nang dumating sila ngunit nakiusap na lang sila sa gwardiya para makapag-video kahit sa labas ng hotel. Foggy na, no? Kindat-kindat pa yung ilaw sa loob, oh. Taas pa ng ulan. Dito kami ngayon sa harap ng Diplomat Hotel. Ayan. Putang ina. Shit. Nakakatakot pala pag ganito. Kundap pa yung ilaw eh, oh.
Makikita mong foggy at maulan ang gabi na yun dahil sa bagyo. Lalo pang ang nakakapangilabot ang hotel dahil sa papundi-punding ilaw sa loob. Ngunit nang videohan ni Richard ang kaliwang bahagi ng gusali, ito ang nangyari. Ay, lumalakas na po ang hangin. Grabe lakas ang hangin, oh. Holy shit. Mabagyo na. Tignang mabuti ang bintana sa second floor. Makikita mo ang unti-unting paglitaw ng imahe ng madre na nakalutang. Dahan-dahan itong nag-materialize. Iisipin mo sa una anino lang ito na nabuo dahil sa pagtutok ng flashlight dito. Ngunit tignan, kahit na parehas ang tama ng ilaw sa gusali, mapapansin na hindi gumalaw ang itim na imahe. Malabo lang ito sa una ngunit as it materialize, makikita mo ang buong katawan nito. Ang nakakapagtaka pa kung anino nga lang ito ay dapat na sumunod ito sa galaw ng ilaw ng flashlight ngunit ang imahe ay nanatili lang sa parte ng gusali na yon. So, nahagip nga ba nila ang infamous spirit of the nun that haunts the building until now? The Grandpa. Kamakailan lang nag-viral sa social media ang kuha ng magkamag-anak na buhat-buhat ang isang bata. Bago nangyari ang video, nagsasabi na ang batang si Kobe sa kanyang ina na nakikita niya ang kanyang namayapang lolo 15 taon na ang nakalipas. Nagtataka ang ina ng bata kung bakit kilala ito ng anak niya dahil hindi naman ito naabutang buhay ng bata. Makalipas ang ilang araw, masaya pang nanonood sa cellphone ang bata. Nagpaalam ito na iihi lang at bigla na nga lang itong kinumbulsyon. Dahil sa nasaksihan nila ay dali-dali nilang binuhat ang bata at itinakbo sa hospital. Nakunan pa nga nila ito ng video, ngunit nang panoorin nila to, nagulat na lang sila sa nakita nila. Habang buhat-buhat ng lalaki ang bata, makikita mo ang isang kamay na nakahawak sa ulo nito kahit wala namang tao sa likod nila. Makikita mo pa nga ang paghaplos nito sa mukha ng bata. Ang paniniwala nila, ito ang kaluluwa ng lolong nakikita ni Kobe nang maisugod nga siya sa hospital. Huli na pala ang lahat dahil dead on arrival na siya. Kung ganoon, ang mga pagkakataon ba na nakikita niya ang lolo niya ay pahiwatig na nito ng pagsundo sa kanya? Marami nga ang natakot at kinilabutan ng mapanood ang video. Ayon sa kanyang ina, hindi niya ipinost ang video hindi para mag-viral kung hindi para ibahagi lang sa mga tao ang naging karanasan nila. Ipinapakita dito na pansamantala lang ang buhay ng tao at sa isang idlap lang, maaari itong mawala. Ano sa tingin mo? Ang kamay nga bang nakunan ay kamay ng lolo niyang sinusundo na siya? Ikaw na ang magpasya. Silent Whisper. Noong October 31, nagkita at nagkasama-samang muli ang apat na magkakaibigan sa isang bahay. Ginagawa nila ito taon-taon tuwing magha-Halloween, kwentuhan, catch-ups at iba pa. Nagtipon-tipon ang apat sa terrace at doon nga sila nag-usap. However, ang masaya nilang kwentuhan ay mapapalitan ng takot. May mangyayari na magiging dahilan ng pagpasok nilang lahat sa bahay. Panoorin. Inside, here we go. Here we go. Oh no, I'm using my grandma's keys and you're gonna have to leave me. What the fuck was that? Pag-alis ng isa sa kanila, makikita mong maiiwan ang tatlo sa terrace. Napalingon sila sa likod nila at matapos nun ay mabilis silang pumasok sa bahay. Dahil matapos pumasok ng naunang lalaki sa bahay, maririnig mo ang nakakapangilabot na boses na sinabing, "Hey, hey, hey."
Ang disembodied voice ay nanggaling sa likod nila as if it wants to join their conversation. Matapos nga nang nangyari, everyone silently agreed to get out of there. Wala silang hesitation na pumasok agad sa bahay. Makikita mo talaga ang takot sa mga mukha nila at hindi nawawala ang pagtataka kung ano o kaninang boses ang narinig nila. Katulad ng dati, iiwan ko sa inyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.